Mayong adlaw mga kagilaan, ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin is bacon. Now, we're going to share with you kung ano ang recipe ang ginamit namin para magawa namin ang napakasarap na WK bacon or Wandering Kusina bacon. So, ito ang ating mga ingredients. Ang pinaka-main ingredient natin mga ka-wonders is ang pork belly. Now, etong timbang nito, it's 1 1/4 kilos. And to choose your pork belly, you have to make sure na pam-bacon. Paano nyo malalaman na pam-bacon? Ito po yung layers ng meat, at saka fat. Now, may balat pa to. Tatanggalin natin to. And medyo may kahabaan, so we are going to slice this into dalawang portions. And ang susunod natin na ingredient is brown sugar. This is 1 cup of brown sugar. We have 1/4 cup of salt. Now, 2 to 3 tablespoons of garlic powder. Then 2 to 3 tablespoons of paprika. Now, there are different kinds of paprika. This one is just a regular paprika. You can also use smoked paprika. And I suggest smoked paprika kasi yung smokiness niya mas masarap at mas malinamnam. At medyo mas manamis-namis ng konti. Although, ito naman is manamis-namis na. And then, you have ground black pepper, which is 1 tablespoon. And then, honey. Gagamit tayo ng 1 to 2 tablespoons of honey or probably we can extend it up to 3 tablespoons. At ang ibang gagamitin natin para sa process na to, of course, you will need a mixing bowl, a tablespoon para sa honey natin. Pwedeng regular na kutsara lang. Ito, I'm just using this para mas malalim kasi at mas madaling madukot yung honey. And then, of course, kutsilyo para sa pagtanggal natin ng ating balat ng baboy. At gagamit din po tayo ng ziplock. Now, ang size po nito is 27.4 centimeters by 26.5 centimeters. Now, the rest of the ingredients at ang gagamitin natin sa process na to, you can find it down below. Kung bago lang kayo sa channel namin, sa Wandering Kusina, please don't forget to hit that subscribe button at saka click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos natin. So ngayon, continue na tayo. Tatanggalan natin ng balat yung baboy natin. So ito yung pork belly natin mga ka-wonders. All we need to do first of all is to make sure na tuyo siya. Kung kailangan nyo lang ng paper towel or yung malinis na basahan na madaling makapag-absorb ng basa. Kasi importante sa bacon, tuyo po siya pag minarinate nyo, hindi po basa. So ngayon, tuyo na siya. Now, tatanggalan natin to ng balat. So there you have it mga ka-wonders, tatanggalan natin yung balat ng baboy natin. Now, huwag nyo itapon ito kasi pwede itong gawing chicharon. So, ito na yung itsura ng baboy natin na wala ng balat. So, mas nag-extend siya. So ngayon, hahatiin natin to sa dalawang portions. So, ito na yung bacon natin mga ka-wonders. Ngayon mga ka-wonders, we're going to set this aside. Gagawa tayo ng ating marinade mixture. Ang next process natin mga ka-wonders is gagawa tayo ng marinade mixture. Buhos lang natin ng ating brown sugar, ating garlic powder, ang ating paprika, ground pepper, and ang ating salt. Now, ang main agent na nagpapapreserve sa ating bacon is ang salt mga ka-wonders. So, that's why hindi ko rin siya inalatan. Enough lang siya because we have done this several times. Enough lang siya para ma-absorb ng ating meat at enough siya para ma-preserve ang ating baboy. So ito yung nagpapa-preserve gaya ng ancient times na salt lang ang ginagamit nila para ma-preserve ang baboy for a very long time. I prefer to use my hand. Don't worry, malinis ito. I prefer to use my hand when mixing these dry ingredients. Kasi mas namimix ko siya ng maayos. Kasi may namumuo na mga dry ingredients na kailangan nating i-mash or i-smash. May mga ingredients na kailangan nating durugin sa kamay. Gaya niyan. Yan. So mga ka-wonders, ang next natin ilalagay is ang honey. Usually mga ka-wonders, nilalagyan ko to ng maple syrup. However, it's not going to be a problem kung wala kayong maple syrup. You can use honey. Ang maple syrup is may kakaibang taste.
matamis din siya. And it's usually used as one of the main ingredient ng bacon. Pero it's the same action that the honey can give. So wala pong problema yon. Kung mapapansin nyo, may mga flavored bacon na honey or maple flavor. So lalagyan ko lang to ng 2 tablespoons of honey. Yan. I promise you mga ka-wonders, napakasarap ng timpla nitong bacon na to. Hindi siya ganun kaalat at hindi siya ganun katamis. So mix lang natin yan. Hanggat mag-appear siya ng moist. Now don't hesitate na gamitin yung kamay niyo. You can use gloves if you want to. Now in this case na sobrang namumuo siya, gagamitin ko yung kamay ko. There you go. So, ito na yung mga ka-wonders. Ito na yung ating bacon mixture. So, medyo moist siya ng konti. At ganitong texture ang dapat natin ma-achieve. Now, ito na yung pwede nating ilapat doon or i-apply natin doon sa ating baboy. Ang next step mga ka-wonders, i-apply lang natin sa ating baboy ang ating mixture. Now, ganito lang ang pag-apply ng mixture natin sa ating baboy. Just put it on top and press it lang po. Now, apply it generously. Huwag po kayong mahiya or huwag nyo pong tipirin. Huwag nyo pong tipirin ang pag-apply ng mixture mga ka-wonders. Kasi ito po yung mismong nagpapasarap sa bacon natin. So now, ang next step natin is ilalagay natin to sa ating ziplock. So, as you can see, nag-attach po siya doon sa ating pork. Now, ilalagay natin to sa ating ziplock. So, naka-open na yung ziplock natin. And huwag nyo pong hipan na kasi unhygienic po yan. So, make sure na nakabuka na siya ng ganyan. Yan. Pasok lang natin siya ng ganyan. And then, baliktarin lang po natin. Ganyan. I-set aside lang po natin siya. Okay? Isunod naman natin yung other half ng baboy natin. Now, not all the time that you can find a perfect piece of meat. Gaya nito, medyo erratic yung fats niya. But do not worry po. This will still make a good bacon. Masarap pa rin to. Medyo ano lang siya, medyo purong meat lang siya, which is healthier compared sa maraming fats. Pero don't worry po. Napakasarap pa rin po niyan. And besides, it's your own homemade bacon. So walang problema pong pag ganyan yung klaseng meat na nahanap nyo. Hanap lang kayo, sabihan nyo yung butcher nyo na yung magandang parte ng belly or tiyan ng baboy. Yan. There you have it. Press lang po ng press. And do not worry kasi anyway, at the end of this all, magtutubig po ito. Magbi-melt po yung sugar at saka yung ibang lahat ng ingredients na nandito. Magbi-mix siya and it's going to be infused. It will be totally infused doon sa baboy natin. Now, this is our pork. Ilalagay ko itong isa dito sa kabilang side. Yan. And then, we're going to put it in. Yan. Yan. And, babalik ta rin natin ito. Okay? Do like this. Now, as you can see, wala pong mixture tong nasa ibabaw na to. Kasi mahihirapan po kayong maglagay ng mixture pag nasa labas po siya. That's the reason why the first side of the pork, yun yung nilagyan natin at pinasok natin dito sa ziplock natin. So, safe na po yung nasa ilalim kasi yun yung may mixture. And ngayon, lalagyan naman natin dito sa ibabaw at ipapasok lang natin ang kamay natin with this mixture. Yan. So, i-drizzle lang natin sa ilalim, sa loob mga ka-wonders. Be generous po of your mixture kasi po minsan nakakagawa kami nito ng 3 to 5 kgs pero more mixture po. So this one is only good for 1 1/4 kilograms of pork. Yan. So now, make sure po yung mga dulo-dulo, yun po yung malalagyan yun.
maprepress nyo. Although, as mentioned, magtutubig kasi yan soon. Ilalagay po natin to sa ref later on. Just clean this up and make sure na naka-ziplock po siya ng maayos. So, nandito na po lahat ng mixture natin, and what we're going to do now, we're just going to seal the ziplock. Make sure na as much as possible, wala na siyang hangin sa loob bago natin i-seal. So, there you have it. Yan. May konti pang hangin. There you go. Here. So, just flip it on the other side as well para yung pressure sa kabila, yun yung magpe-press nung powder na nilagay natin doon sa meat niya. More or less 2 to 3 days, itong mixture na nilagay natin dito sa ating pork, magli-liquefy po ito. And then, that's going to be for 7 days nating i-marinate. Now, every now and then, every other day, you have to flip it, turn it over sa fridge para ma-infuse lalo yung mixture natin dito. So, 7 days na nasa loob ng plastic, full 7 days po yan. And at the end of 7 day or on the 8th day, kailangan nyo po hugasan ng maayos. Hugasan nyo po sa running water. So, on yung gripo nyo and let it flow. Tapos doon nyo po hugasan ng maayos at tanggalin yung lahat ng mga residue. Kasi po, andoon po yung salt. You don't want a salty bacon gaya ng mga natitikman natin, and you want a perfectly salted and sweet bacon. So, running water lang, make sure na lahat ng edges and lahat ng surfaces ng baboy natin, mahugasan nyo. And medyo maninigas na po yung pork nyo at that time sa 8 days pagkatapos nyo pong mamarinate. And mga ka-wonders, just a very important reminder, huwag nyo ilagay ito sa freezer. Ilagay nyo po sa layer, normal layer lang po ng fridge nyo or sa chiller. Okay? Nasa loob lang po ng refrigerator pero hindi po sa freezer. Now, meron na kaming nagawang bacon a few weeks back. From this, it turns out to be this. Okay? So, ito na yung ready namin na bacon na pwede nang i-smoke. So, it's a similar process that we took. So, ito na po yung itsura ng bacon natin or yung pork natin na pwede nang i-smoke. Now, always remember, 7 days yung i-marinate. Flip it every now and then. On the 8th day, make sure na mahugasan nyo sa running water. And don't hesitate po or don't be concerned na mawala yung flavor niya. No, yung flavor niya andoon na. Now, we believe na ang mas matagal na air-dry na bacon, mas masarap po yung effect niya. Although, we are not in a rush para lutuin ito, pero napakasarap po pag matagal pa yung bacon. So mga ka-wonders, as you can see, itong pork na nabili namin na ito, medyo maganda pong klase. So, ito po yung itsura niya. This is the perfect layers of bacon. See? Yan. Yan po yun. So, na mga ka-wonders, ang next process na ituturo namin sa inyo is kung paano mag-smoke ng bacon at kung paano siya mapapasarap sa pamamagitan ng paggamit ng uling at kahoy. So, lagyan natin ng uling. Tignan natin yung itong bacon. Oh my God. Yan. Tikman natin to kung gaano kasarap.